Sa previous episode, ang lalaking si Rekiro na may codename na Sanrako, ay napatay ang final boss sa isang trash game at dahil dito ay natapos na niya ang larong ito kasama ang babae, kaso lang pati ang babaeng kasama niya ay pinatay niya rin. Isang babaeng may crush kay Rekiro ang palihim na sumusunod sa kanya sa laro at ginagawa nito ang lahat para mapansin lang siya ni Rekiro. Sa isang store hiningi ni Rekiro sa may-ari na bigyan pa siya ng larong trash game para laruin na niya ito. Kaso ni-recommend ng may-ari kay Rekiro na laruin niya ang hindi trash game at subukan niya ito baka mag-fit ito sa kanyang panlasa, dahil sa larong iyon ay ginanahan agad si Rekiro at nagpas siya na maging malakas at maging pangunahing player sa larong ito. Sa pagpapatuloy ng ating recap, nagkaroon tayo ng maikling sulyap sa nakaraan habang ang ating grupo ay nagpulong para sa kanilang estratehiya. Ipinaliwanag ni Pencil Gun na sa simula ng labanan ay nag-a-activate si Witherman ng isang kasanayan. Pinapakita nito ang pinakamataas na level ng lahat ng karakter sa lugar, maliban sa kanya na may level 50 at nagulat ang mga lalaki dahil si Witherman ay nasa kakaibang level na 200, kaya pala hindi gaanong mahalaga ang kanilang mga level laban sa kanya at ang kasanayan ng manlalaro ang susi dito. Medyo bago pa rin sa laro ang mga lalaki kaya kailangan nilang magpursige para umabot sa level 50, pabalik sa kasalukuyan ay pumasok ang dalawang lalaki sa mga guhong bakal ng Divinity. Hinahanap nila ang isang nakatago na lugar na perpekto para sa pagpapalakas na ni-recommend ni Pencil Gun, ngunit mas matagal itong mahanap kaysa sa inaasahan. Naiiba ito kumpara sa labas ng mga guho at may mga itim na panel na gumagalaw kung saan-saan. Si Rekiro na laging nagrereklamo sa laro, ay nagpapahiwatig na maaari silang gumawa ng magagandang bagay kung maaari nilang i-glitch ang mga platform. Kilala ni Kacho ang kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na kailangan niyang kalimutan ang lahat ng mga reklamo niya sa laro. Naalala ni Kacho ang isang laro na may mataas na kalidad na sci-fi, ngunit gusto lang malaman ni Rekiro kung anong antas na siya. Inilahad ni Kacho na siya ay nasa level 25 at tinukso siya ni Rekiro dahil nasa 20s pa lang siya at si Rekiro ay nasa level 31, kaya mabilis na sinabi ni Kacho na hindi naman sila gaanong magkalayo at hindi sinasadyang inasar ni Emil si Kacho habang ipinaliwanag niya na nag-aalala lang si Rekiro kung gaano siya kawik at marupok. Biglang binalaan ni Emil ang mga lalaki na mag-ingat dahil may malaking bagay na tinatawag na Giant Suppression Dome na muntik na silang madaganan. Maliwanag na kalaban ito kaso tiwala si Katso na sabihin kay Rekiro na siya na muna ang humarap dito. Nagtataka si Emil kung okay lang ba sa kanya iyon, kaso may tiwala si Rekiro sa kakayahan ng kanyang kaibigan at naghanda si Kacho na lumaban at ipinaliwanag na kahit gaano pa kababa ang iyong antas, may pag-asa pa rin ang manlalaro kung gamit nito ang kasanayan niya. Napatumba niya ang drone sa isang suntok lamang, na ikinabilib ng kanyang mga kasamahan at ipinaliwanag ni Kacho na ang pulang kumikinang sa kanyang mga kamay ay isang spell na nagbibigay ng bonus para palakasin ang vitality. Lumitaw pa ang ibang mga kaaway at ipinaliwanag niya na pinili niyang gamitin ang isang monk na gumagamit ng Spirit Fist, hindi siya makakagamit ng mga sandata ngunit kapalit nito, maaari niyang palakasin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga buffs at gamitin ang kanyang mga kamao para magapi ang mga kalaban. Sa kanyang build, inilagay niya ang karamihan ng kanyang stats sa HP at Vitality at natapos ni Katso ang pagpuksa sa mga kaaway, at nahulaan niya ang build ni Rekiro batay sa kanyang pagkakakilala dito. Hinuhulaan ni Kacho na si Rekiro ay isang glass cannon na may focus sa lakas at bilis ng galaw, bahagyang tama siya, pero itinama siya ni Rekiro dahil ang focus niya ay sa lock at bilis na galaw. Dinagdag pa ni Emil na si Rekiro ay may Vorpal Soul, ngunit wala pang ideya si Katso kung ano ito at nagpatuloy sila sa kanilang mahabang paglalakbay, sinusunod ang tumpak na mga instruction sa mapa na ibinigay ni Pencil Gun. Dito ay may iba't ibang direksyon at maraming kwarto ang kanilang dinaanan at lahat sila ay humanga sa gumawa ng mapa dahil sa kinakailangang pasensya nito. Ang huling tagubilin ay tumalon sa isang butas, ngunit nag-alangan sila dahil baka biro lang ito para magpakamatay sila. Ayaw ni Katso na mamatay kaagad si Rekiro kaya siya ang nanguna at sinabi ni Emil na matapang si Kacho, pero sinubukan na itama ito ni Rekiro na lalaki si Kacho at hinikayat sila ni Kacho na tumalon, pero doon tinawag niyang mahina si Rekiro. Nagalit si Rekiro at tumalon pababa at handang bumawi. Subalit nakalimutan niya ang pang-iinsulto nang makita nilang nakarating sila sa nakatago na lugar. Ayon sa instruction ni Pencil Gun ay makakahuli sila ng isang halimaw na tinatawag na lifestyle serpent sa isang lawa.
Nagtataka si Kacho kung makakahuli ba sila gamit ang kanilang maliliit na pamingwit, ngunit nagpasya silang subukan at nagkaroon ng kompetisyon sa pangingisda ang dalawang kaibigan. Madalas na dalhin si Rekiro ng kanyang ama sa pangingisda noon kaya alam niya ang mga tips at tricks dito. Agad nakahuli si Rekiro subalit tinukoy ni Kacho na ito'y dahil sa swerte niya. Isang salmon na isda lamang ang nahuli ni Rekiro kaso nagulat ang lahat nang makahuli si Kat ng malaking serpent, at ito ang lifestyle lake serpent. Malakas na nilalang ito, kaya nagpasya si Rekiro na ipakita ang kanyang bagong sandata at paalala ni Kacho sa kanya na mababa pa ang antas niya para gamitin ang Moon Blades, ngunit ipinakita ni Rekiro na may iba pa siyang sandata, ang Empire B Twin Blades. Nagsimulang umatake sa ahas si Rekiro at ipinaliwanag ni Emil kay Kacho na ipinagawa ng kanyang kapatid ang mga blades para kay Rekiro. Ipinakita sa flashback na ginawa ng maliit na kuneho ang blades mula sa material na dala ni Rekiro, ang Empire B Queen material. Nagalit si Baylock nang muntik nang kalimutan ni Rekiro ang pangalan niya, kaya napagtanto niyang kailangan niyang pangalagaan ang antas ng pagmamahal sa mga kuneho at hindi lang kay Emil at Vosh. Nagpanik si Rekiro nang maalala niya ang nakakatakot na mga flashback mula sa isang basurang date simulator game, kung saan kailangan niyang balansehin ang antas ng pagmamahal ng iba't ibang babae. Sa kaunting pagkakamali, makakakuha siya ng masamang wakas kung saan lahat ng mga babae ay lumipat sa Italia para maging apprentice sa isang pizzeria. Ang karakter niyang si Sanrako Picklefish ay nasira ang kabataan sa ilalim ng isang pizza stone. Mabilis na nakabawi si Rekiro mula sa kanyang kalungkutan at pinuri si Baylock sa paggawa ng kanyang bagong mga sandata. Inihayag niya na ang kanyang sandatang pangkanan ay may espesyal na katangian. Pinanood nila ito habang ginagamit niya ito laban sa ahas at ginawa ng mga lalaki ang kanilang makakaya laban dito, ngunit nahihirapan sila at masyado pang mababa ang kanilang mga antas para magdulot ng malaking pinsala sa nilalang. Ipinaliwanag ni Rekiro na ang ilang mga sandata, kasanayan, spells at pag-atake ng mga halimaw ay may katangian ng corrosion at kung sapat ang pinsala sa isang bahagi ng avatar, ito'y magdudulot ng nakikitang pinsala at lilikha ng weak spot. Ipinaliwanag ni Baylock na ang kanyang sandata na pangkanan ay hindi karaniwang nasisira, ito'y magdudulot ng impeksyon sa bahagi na inaatake ni Rekiro at unti-unting kinakalawang ito na parang nakakalasong corrosion. Habang tumatagal, kung patuloy niyang uulitin ang pag-atake na may nakakalasong corrosion, ito'y tumatagos sa resistance ng kalaban sa debuff at mas mabilis na nagpapakita ng katangiang corrosion. Sa wakas, nakalikha si Rekiro ng mahinang spot kaya't ibinuhos ni Kacho ang lahat ng kanyang lakas para umatake dito. Nagtagumpay sila sa pagpapahina sa ahas kaya't gusto na ring sumali ni Emil sa labanan. Mabilis na tinarget ng ahas si Emil at hindi agad nakarating si Rekiro para iligtas ito kaso tumalon si Kacho para mahadlangan ang pag-atake. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Kacho dahil itinayo niya ang sarili niya na parang tangke. Napatulala ni Kacho ang ahas kaya't pinagsama-sama nila ang kanilang lakas para atakihin ang hayop at sa wakas ay nanalo sila sa laban. Ang laban ay talagang sulit dahil ito'y nagbigay ng maraming karanasan at nagsimula ng mag-level up ang mga lalaki. Tumaas ng 4 na antas si Kacho at nakakuha ng maraming kasanayan, nagtataka siya kung maaari niyang malink ang mga kasanayan pero inakala ni Rekiro na nagkakamali siya sa pag-iisip na ito'y ibang laro. Hindi alam ni Rekiro kung ano ang skill link, ngunit sigurado si Kacho na posible ito dahil ang SLF ay isang laro na nakasentro sa mga kasanayan. Ipinaliwanag pa ni Kacho na dapat niya itong matutunan sa bayan ng Firsta, ngunit lumaktaw si Rekiro sa bayang iyon. Idinagdag pa ni Kacho na ang mga kasanayan na may antas ng proficiency ay maaaring malink sa isang pasilidad na tinatawag na Skill Garden, na nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng bagong mga combo skills. Napagtanto ni Rekiro kung bakit nagbabago ang pangalan ng ilan sa kanyang mga kasanayan at ibig sabihin pala, maaari na itong malink at marami pang pwedeng gawin sa Skill Garden kaya't nabahala si Rekiro sa hindi niya pagkaalam sa mga ito. Binanggit din ni Kacho ang tungkol sa sub-jobs at guilds, na lalo pang nagpagulat kay Rekiro dahil sa dami ng kanyang naskip sa pag-iwas niya sa isang maliit na bayan, nagpasya si Rekiro na hindi siya uusad kung magpapadala siya sa kalungkutan at nagpas siyang ipagpatuloy ang pagpapalakas. Makalipas ang ilang oras ay nagtipon-tipon ulit ang mga lalaki kasama si Pencil Gun at natuwa siya sa kanilang progreso, dahil si Kacho ay nasa antas 40 na at si Rekiro ay nasa antas 42,
malaki ang kanilang naging progreso sa maikling panahon kaya nangunguna sila sa schedule. Sinubukan na ipaliwanag ni Kacho kung gaano kaunti ang nalalaman ni Rekiro tungkol sa mga bagay-bagay, ngunit pinatahimik siya ni Rekiro at humanga si Katso sa lakas ni Emil at ibinunyag ni Rekiro na ang kanyang mahal na kaibigang Koneho ay nasa antas 56 na. Medyo kinakapos pa rin sila sa oras, kaya kinailangan ni Pencil Gun na gumamit ng mamahaling tent na nagsisilbing safe point. Ibinunyag ni Pencil Gun na oras na para makipagkita sila sa isang tao, at ang oras na ito sa gabi lamang sila maaaring makipagkita. Ang taong ito ay isang natatanging NPC na nagngangalang Setsuna, at kailangan nilang makipag-usap sa kanya para makaharap kay Weatherman at sa ibang lugar ng gabing iyon, nakita natin ang taong si Setsuna habang kumakanta sa tabi ng isang puno. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.